Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 5, 2026. Pag-usapan po natin muli ito pong si Police General Nicolas Torre III. Talagang sundalo po ang approach niya, no? Kapag may utos ang Commander-in-Chief, follow order. At ganun po yung nakikita natin ngayon kay General Torre na umaakto bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Kasi noong December 20, 2025, siya po ay itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa posisyon na yan. At ito na nga po ang mga unang araw ng kanyang aksyon bilang General Manager. Pero ang unang public appearance po nitong si General Torre as GM ng MMDA ay sa Manila Film Festival. Doon po, pinagbigyan po siya o sabihin ko po natin na siya po ay ikinararangal ng ating chairman na maging tagapagsalita. Doon una kagad kasi natin nakita na instead na si Chairman Artes ang nagsalita sa festival, si General Torre ang humarap sa publiko at nagsalita in behalf para sa MMDA. At sa araw po na ito, kanina sa kanilang naging press conference, opisyal na pong ginawa yan ni Chairman Artes ang italaga bilang tagapagsalita ng MMDA ang general manager na ito na si General Nicolas Torre III. Alam niyo mga tol, may mga nagsasabi at pumupuna sa appointment na ito ni General Torre na ito daw po ay parang pambababa sa kanya sa mga nagawa niya daw po para sa administrasyong ito at sa kabila po ng pagiging hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas ay sa ganitong posisyon lamang po siya itinalaga ng ating Pangulo. Huwag po kayong maniniwala sa mga naninira sa kanya at nagmamaliit sa posisyon po na ito. Bagamat siya po ay pinuno ng PNP before at ngayon itinalaga bilang General Manager ng MMDA, hindi po yan demotion by position. Yan po ay promotion by position. Although, syempre, ang authority niya ay limited within Metro Manila lamang, unlike sa Philippine National Police na buong kapulisan ang hawak mo at buong Pilipinas. Pero hindi naman yun ang punto natin dito mga tol, sapagkat siya po ay pinromote ng ating Pangulo para sa isang posisyon na napakahalaga po ang gaganapin sa mga susunod na panahon. At para sa akin, napaka-strategic position po ito para po kay General Nicolas Torre III. Alam niyo, nung ako po ay lumahok sa kanyang advokasya, ito po yung takbo laban sa mga bully, personal ko po talagang sinabi kay General Torre, binulong ko po sa kanya nung kami po ay nagkadaupang palad. Sabi ko, Sir General, takbo po kayo ng pagkasenador at talagang makukuha po ninyo ang 100 support mula po sa akin, 10 ng aking pamilya at talagang ipapangampanya ko po kayo ng lubos para po sa inyong kandidatura sa pagkasenador. Naging tugon naman sa akin ni General Torre that time, malayo pa yan bro, no? Pero ako naman ay hindi nawawala ng pag-asa na iko-konsidera ni General Torre ang posisyon na yan, katulad din po ng panghihikayat ko patuloy kay Secretary Benhur Abalos. Ito kasing dalawa po na ito ang talagang mga pambato ko sa pagkasenador sa 2028. At kung tatakbo sa pagkasenador si Senador Antonio Trillanes, doon po ako po ay susuporta na sa kanya, no? Sapagkat nagkamali ako ng hindi pagboto sa kanya noon. Pero kung tatakbo si Trillanes, talagang iboboto at ipapangampanya ko din po siya. Balik tayo dito kay General Torre. Ayun nga po, napakamababang loob talaga ni General Torre kasi biruin ninyo, kahit iniisip ng iba na ito ay demosyon para sa kanya, ito po actually ay promotion by position. Pero hindi yun tinitingnan ni General Torre. Hindi niya na tinitingnan kung ito po ba ay promotion or demotion sa harapan ng ibang tao. Ito po ay pagsunod sa tinawag niyang coach. Kasi sa balita po kanina through the press conference that they had ni Chairman Artes, nabanggit niya nga po. Kung anong sinabi ng coach, ang tinutukoy niya po, syempre, si Pangulong Bongbong Marcos, sunod tayo. At may mga role. Ako'y naniniwala, walang malaki o maliit na roles. Pare-pareho yan na lahat ay serbisyo publiko. Ang pinakamaganda ngayon dito mga tol,
Alam ninyo kapag ka nagtagumpay dito si General Torres sa paghawak sa MMDA as Chief Executive Officer nito or tinatawag na General Manager, babango ang pangalan lalo nitong si General Torres sa pinakamaraming botante sa bahagi ng Pilipinas. Yan po ang National Capital Region, no? At karatig na lugar po nito ang Calabarzon, ang Region 3. Napakaraming mga botante diyan, no? Na direktang gumagamit sa mga lansangan kung saan ang MMDA ay merong malaking mandato para maging maayos ang araw-araw na daloy ng trapiko dito, kasama na dyan ang pagpapatupad ng kaayusan at katiwasayan. Kaya we are hoping na yan ay maganap ng maayos ni General Torre at sigurado tayo, sa ngayon pa nga lang hindi pa siya GM ng MMDA, ang lakas-lakas na ng appeal ni General Torres sa publiko. No? Kung ngayon gaganapin ang halalan sa pagkasenador, sigurado panalo po ito, 100% mananalo po ito. Ang tanong nga lamang po dito ay kung anong posisyon sa pagkasenador ang makukuha niya. Pero ano ba yung mga napag-usapan nila sa press conference po na yan kanina? May magandang plano si General Torre. Pakinggan po ninyo yung 5 minutes response sa PNP, ia-apply niya ngayon sa MMDA. Puntahan po natin ang bahagi ng press conference na ito kanina ni na General Torre. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa hearing. Wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis. Ganyan ka motivated ngayon ito pong si General Torre, no? Na kung nagawa sa PNP sa under his leadership, kaya niya rin gawin yan sa MMDA. At basahin po natin in particular ang pagtatalaga po sa kanya bilang tagapagsalita ng MMDA mula po sa Abante TNT. Ayon po dito sa kanilang balita, January 5, 2026, inanunsyo ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes na si MMDA General Manager Nicolas Torre III na ang bagong tagapagsalita ng ahensya. Pabor na pabor po ito para sa MMDA, mga tol. Ang lakas ng appeal ni General Torre sa publiko Pero ininyo, ito nga, simpleng press conference lang. Tinalo niya pa yung press conference ng matandang si Chavit Singson kanina No? Halos walang pumansin doon sa press conference ni Chavit na sinasabing meron daw pong bombang pasasabugin. Pero parang kahit ihalin tulad mo sa kwitis, hindi kwitis Paulit-ulit lang siya sa pagsasalita at ang bomba pala na sasabihin, maisingit ko lamang nitong si Chavit Singson, ay ang paghahamon sa ating Pangulo ng debate. Balik tayo dito. Sa pulong balitaan ngayong Lunes, sinabi ni Artes na si Torre na ang sasagot ng mga tanong para sa ahensya. Inihayag din ni Artes ang gampanin ni Torre kung saan 80 hanggang 70% ng operational matters ng ahensya ay pinagkatiwala sa bagong general manager. Bagamat nangangapa pa, tiniyak ni Torre na malugod niyang tutugunan ang gampanin at sinabing tututukan ang traffic management sa Metro Manila. Una nang nag-inspeksyon kahapon si Torre sa EDSA Rehabilitation Project. Sa ngayon, naghahanda naman ang bagong tagapagsalita para sa papalapit na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Pakinggan po natin ang kabuuan ng naging press conference po nila kanina sa MMDA. In another capacity, so I took it. And I think pag tinignan mo yung salary grade na ng PNP Pangit yung signal. chief tsaka ng GM ng MMDA, I think equal lang sila or mas mataas pa. Mas mataas. Mas mataas pa. So, it's Mas mataas ang salary grade ng general manager kaysa sa PNP chief. Kasi sa position classification, mga tol, ang GM ay katumbas ng undersecretary. No? Ang sahod po nito naglalaro sa 170 to 190,000 pesos. Ang Philippine National Police Chief ay nasa 140 to 150,000 pesos. Pero syempre, iba kasi talaga yung authority kapag ka ikaw po ay hepe ng PNP. Pero tapos na yun Wala na tayong magagawa doon. Ang sabi nga ng coach, susundin niya kung ano sinasabi po ng coach na tinuturing niyang si Pangulong Bongbong Marcos.
Sir, yes, it's a promotion. Yeah. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion. Kasi from 29 naging 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR, Center ng Commerce, ang ating ekonomiya ay nakadepende. Tama. Tama yung observation na yan ni Chairman Artes, ano? Inuulit ko sa inyo mga tol. Itong posisyon na ito ni General Torre, maganda po itong posisyon para sa kanyang pagpasok kung sakasakali sa politika. No? Kung magiging matagumpay si General Manager Nicolas Torre III sa kanyang trabaho, definitely ang dami pong boboto dito ng mga taga-NCR at mga karatig po ng mga probinsya nito sa mga rehiyon po ng Region 3 at saka ng Region 4A or Calabarzon. Halos sa NCR, kung may nangyayari dito, napoproject as nangyayari sa buong bansa. Like, kung may baha dito, ang impression, baha na sa buong Pilipinas. Pagka nagkaka-traffic dito, ang impression is buong Pilipinas yung traffic. So, in terms of responsibility, I don't think, in terms of importance, ay nagkakalayo. And again, kung titingnan mo yung salary grade, I think, promotion pa nga ito. If I may add. Yes, yes. If I may add, no? If you compare, kasi mahirap i-compare ang apples to oranges, di ba? Meron tayong kasabihan ganun. Iba yung military service, uniform service, focus sila. They're focused on particular specialties. Halimbawa, officer, no? Nahina yung signal kanina sa live stream kaya ganyan yung nangyayari ngayon at naaantala yung pagre-react po natin. Pero okay lang yan mga tol, habang mahina pa signal, di ako muna magsasalita. Under insurgency, things like those. When you come to MMDA, it's a very broad focus yan, no? Kasama pa rin dyan ang peace and order, kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no? Na nakafocus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito, Ayan, wala yung signal no? Pero sa kabuuan po ng press conference na ito mga tol, kung napanood ninyo yan kanina, more on trabaho ng MMDA ang pinag-usapan po dyan at kung ano yung mga posibilidad na maiko-contribute nito pong si General Nicolas Torre III. Overall, positibo ko pong tinitingnan ang posisyon ni General Nicolas Torre para sa MMDA at naniniwala ako na kung nagawa niyang maging matagumpay for just 80 more or less days sa PNP, magiging matagumpay po ito bilang General Manager ng MMDA at sigurado stepping stone po ito sa mga ikinagagalit ngayon ng mga DDS sapagkat hindi nila matanggap na sikat si General Torre, mahal ng majority ng mga Pilipino at malaki ang posibilidad na maging senador sa hinaharap. Not even senator. May mga panawagan pa nga na siya po ay mag-vice presidente at sa paniniwala nga nitong si Richard Heydarian, capable para maging presidente itong si Nicolas Torre sapagkat nandiyan po ang kanyang kagalingan sa serbisyo publiko at meron po siyang karisma para sa ating mga kababayang Pilipino. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.